ang history ng Philippines na nangyayari 1986. Sobrang kaguluhan. Nako, in PA militar nagpapatayan. May kanya-kanyang pinaglalaban. Nako, wala na tayong pasingadtuan na unsa naman mo, naunsa naman mong namumuno sa gobyerno. Sa kanyang unang termino pa lang bilang presidente, nagbukas ng kauna-unahang bank account sa Switzerland ang dating Pangulong Ferdinand Marcos. Sa alias na William Saunders, sa Bangkong Credit Suisse sa Zurich, Switzerland, ang account ni Marcos ay may laman na $950,000 US. Pero ang kanyang sweldo noong 1968 ay $5,600 US lamang. Ito ang simula ng pandarambong ni Marcos na umabot sa bilyong-bilyong piso. Nang pinatalsik sa pwesto noong 1986, kabilang sa mga daladala sa Hawaii ay higit 400 alahas, 27 milyong pisong bagong imprenta at mga gold bars. Nagsilbi bilang PCGG Commissioner si Ruben Carranza taong 2001 hanggang 2004. Para sa kanya, ang isa sa pinakamatibay na katibayan ng pagnanakaw ay ang makasaysayang pagsaoli ng Switzerland ng mga pera ni Marcos na nakatago sa kanilang mga bangko. Dinala ko yung desisyon na yan sa Switzerland. Pinakita namin yan sa Ministry of Justice ng Switzerland at nagpirmahan kami ng kasunduan na isusoli nila ngayon yung pera. At that point, ang pera na na-identify sa mga Marcos bank accounts was $683 million. Taong 2003 nang isoli ang pera sa Pilipinas. Dahil sa pagkamatay ni Marcos taong 1989, walang nakuhang conviction ang gobyerno. Sa halip, isang forfeiture case ang isinampa at naipanalo laban sa mga Marcos sa Korte Suprema. May batas ang Pilipinas na pwede mong bawiin ang nakaw na yaman ng mga opisyal ng gobyerno kung maipapakita na yung kanilang assets ay lubhang mas malaki kaysa sa lehitimong income nila bilang mga opisyal. Kabilang sa mga kilalang pag-aari ng mga Marcos ay mga apartment sa Olympic Towers sa 5th Avenue sa Manhattan, New York. Ang 40 Wall Street, na kilala ngayon bilang Trump Building. May mga painting ng mga masters kagaya ni Picasso at mga alahas na $8 milyong ang halaga na hindi pa naisusubasta. Ang pagtataya sa halagang ill-gotten wealth ng mga Marcos ay umabot sa $10 bilyong. Ngunit marami ang naging balakid sa pagbawi nito. For every motion na pinafile ng PCGG halimbawa, merong 20 motion na ihahain ng mga Marcos. And it wasn't even serious motions. It's just to delay, to change lawyers. That causes what? 1 year, 2 years of delay. Ayon kay Carranza, nagkaroon ng ombudsman noon na walang inatupag kundi ibasura ang mga kaso laban kay Marcos. Ngunit hindi maitatatwa ang kasaysayan. Ang importanteng tandaan na ang kasaysayan kasi hindi maibabago. History is always as a way of reflecting the truth at some point, in the future. Those who survived the Marcos dictatorship and the families of those who did not survive the Marcos dictatorship. Ito yung history ng dating Pangulo na yan ay si Ferdinand Marcos. Tingnan nyo ba naman ilang dekada ang nakaraan bago umupo na naman ito ang kanyang anak. Ang mga anak, bakit natin idadamay ang anak kung ang tatay ay ganon, kailangan ba husgahan din natin ang anak? Siyempre hindi. Kasi yun naman pero ganon ba yun? Ito kasi guys, mayroon namang mayor na nakulong, nakasuhan, 'di ba? Pero ang mga anak noon mabait naman. Mabait yung mga anak noon eh. Oh, bakit ito? Anong nangyari? Binigyan natin ng pagkakataon na makaupo sa pwesto ang kanyang anak na naman. Pero ginawa ito. Bakit ito ginawa niya? Sa nangyayari ngayon, tingnan nyo ba naman guys kung sino ba naman ang hindi maluha sa ganun kadami na sumusuporta sa ating dating Pangulong Rodrigo Duterte. Maluha ka talaga. Panoorin nyo to. We have our former Magyanandaba, Hannah Bishop.
Maraming salamat po sa inyong lahat! At habang naglalakad tayo, isigaw na natin ang nasa loob natin! We will never get tired until you are home in Davao at Digong! We are waiting for your tampaktay! So ayan guys, napanood nyo yung rally ng mga taga Davao. Hindi lang taga Davao ang nagrarally. Hindi lang ang taga Davao ang nananawagan na ibalik si dating Pangulong Duterte dito sa Pilipinas. Tingnan nyo ba guys kung gaano ka-touchable ang mga tao, ang mga hinaing nila para sa ating dating Pangulo. Kung talagang sobrang daming ginawang kasamaan ng ating dating Pangulong Rodrigo Duterte, do you think lahat na ba yan? Lahat ba yan ng mga tao na nakikita mo sa video? Sigurado, wala yan dyan sila. Kung sa tingin, sa akin lang ha, sa akin lang din naman pananaw to, iwan ko lang sa iba. Kung talagang ganun kasama, talaga sa dami-dami niyang pinatay, ganun naman talaga siya kasama na klaseng tao, eh di sana, ganun din kadami ang mga taong nasa Davao na nagko-condemn sa kanya. Pero grabe ang supporters niya. Hindi lang sa Davao, all over the Philippines, all over the world. Kahit saang country, ang daming supporters ni dating Pangulong Duterte. Wala pa tayong narinig na nilabas niya na hinanaing. Yun lang yung medyas niya, Filipino food. Sa kabila ng mga nangyari sa kanya, I know that he is happy because there's a lot of people love him. There's a lot of people believe in him that whatever he did it for the right of all Filipinos. Hindi naman talaga yon tama at hindi naman niya pinagmalaki. Hindi niya naman pinagmamalaki na tama ang ginawa niya. Alam niya sa sarili niya na may mali din siyang ginawa. Pero, kung ginawa niya yun ay dahil sinave niya ang karamihan pa. Diba guys?